Nako mga sangkay, itong ating vlog ngayon dapat po mapanood ng lahat ng mga Pilipino. DDS ka man, Dilawan ka man, Marcos loyalist ka man, kailangan mo itong mapanood. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga po pag-uusapan po natin ngayon. Itong malupit na balita. Aba! Dapat po itong mapanood ng mga DDS, mga Dilawan, Marcos loyalist, lahat ng Pilipino. Kasi para po ito sa atin lahat mga sangkay. Ngayon kasi, alam nyo ba? Alam nyo ba? Mamaya, pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Ito na nga. Pag-usapan po natin ito. Itong malaking balita. Alam nyo ba na namigay po si PBBM ng lote at bahay? Nako. Marami ang hindi nakakaalam nito. Ngayon pag-uusapan natin yan, mga sangkay. Ito kasi ang nangyari. Ayan po. More than 3,000 na pabahay sa Samar at Leyte at Biliran nilibre. At hindi lamang po bahay ito ha. Ito po ay may kasamang lote. O, panoorin natin. Nahandog namin ang mahigit 3,500 bahay. Mahigit 3,000 Bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Ang lupit no? So ito po ay nangyari noong 2024. Marami po ang hindi nakakaalam tungkol dyan. At ngayon, pagkatapos po ng ating panunuorin na ito, pupunta po tayo mga sangkay sa isa pang pabahay ni BBM ngayon na dapat din po malaman ito ng lahat ng mga Pilipino. Okay? Libre na po ang inyong bahay at lote. Grabe, no? Libre na po yung bahay at lote. Sino mag-aakala, mga sangkay, na mangyayari ito? Wala naman pong ganyan Alam nyo guys, ganito lang yan. May mga pabahay po yung gobyerno. Simula noon pa. Pero hindi po yung kasing lala talaga nung panahon ni BBM. Ito kasi, libre ang bahay at lupa. Dati yung mga pabahay, mga sangkay, mayroon pong binabayaran Kahit hanggang ngayon, yung mga, actually, di naman po kagandahan ng mga bahay, pero pwede na mga sangkay. At least meron. Pero itong mga pabahay ni PBBM ngayon, magugulat ka mga sangkay. Ito, sa part po ito ng Leyte, Samar at Biliran. Nung nangyari nga po kasi ang Yolanda. So, ang ginawa ni BBM, paspasan, actually, nung nakita po ni BBM ito, mga substandard pong iba, pinaulit po ni BBM. Ngayon, ang malupit, libre po yung lupa at bahay. Ganyan po kalupit yung pabahay ni BBM sa Leyte, Samar at Biliran. Yan pinamigay na po mismo. Ayan po, may mga ano na po mismo, may mga nakatira na. Nahandog namin ang mahigit 3,500 bahay. Bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Grabe, no? Ngayon, puntahan po natin ito. Kung magre-research kayo sa Facebook about sa 4PH construction, yun mga sangkay, yung napanood natin, libre po ito para po sa mga nasalanta ng Yolanda. Isipin nyo, kailangan pa ng isang Bongbong Marcos para lamang pumakompleto yan. Pero ito pa ang malupit. Meron pong pabahay si BBM na elegante. Malala mga sangkay ang pagka-elegante nito kasi ang gusto ni BBM, maranasan daw ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nararanasan ng mga mayayaman. Matalino ang ating presidente at naisip niya po ito. Kung papansinin niyo itong mga pabahay, hindi po ito yung mga pipitsugin na mga pabahay. Ayan po. Mga, ano yan, mga sangkay, kala mo ibang bansa na mga pabahay. Pero sa Pilipinas lamang po yan.
O, tingnan nyo po yung loob. Eto naman mga sangkay, may kaunting babayaran. Pero sobrang kaunti lang po talaga. Pero hindi lahat, no? Hindi lahat mabibigyan nito. Tanging mga beneficiaries lamang po ang mabibigyan po nito kung saan sila po yung magkakaroon ng ganitong klaseng pabahay. Lalong-lalo na po yung mga nasa squatter area, yung mga nasa delikadong lugar, mga sangkay. Sila po ang posible na magkakaroon po nito. Kailangan lamang po mag-apply sa mga city hall siguro, mga munisipyo nyo. I-check nyo po kasi nagkalat po yan sa buong Pilipinas ngayon. Ayan po. Ngayon, isa sa halimbawa natin, kasi napakarami na ito. Kung bababa po tayo, tingnan po natin, napakaraming pabahay ni BBM ngayon. Ayan, no? Mga construction ngayon, mga sangkay na matitindi. Ayan. O, diba? Sobrang daming ginagawa ngayon ng mga pabahay ni PBBM. Kahit nga po doon sa Davao, eto po, tingnan nyo sa Davao. O, hindi po ito yung mga pabahay, mga sangkay na mga, pipitsugin. May elevator po ito, may basketball court. Talagang, masasabi po natin na pangmayaman. Ayan po, mga sangkay, kagaya po na ito. Doon po ito sa, saan ba to? Sa Katmon, Barangay Katmon. Saan ba to? Sa Santa Maria. Municipality of Santa Maria. Ayan po. Diba? Ang grabe itong pabahay na ito. Napakalulupit. Ito po yung disenyo niya. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kalupit. Yung design. Ayan po yung design, no? So, talagang ibang klase itong pabahay ni BBM ngayon. May elevator po yan. Para na po talagang pangmayaman mga sangkay. Kaya nga po, problemado ngayon yung mga nagbebenta ng mga bahay. Kasi nga po, may kalaban sila. Yung kalaban nila, gobyerno ngayon. Tapos, sobrang mura pa, mga sangkay, nang babayaran dito, talagang para lamang po ito sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ngayon, isa sa halimbawa ay eto. Yung doon, mga sangkay, sa Palayan. Ito Palayan City Township. Panoorin po natin, mga sangkay. Minsan umiiyak nga po ako, sabi ko, habang panahon ba kami mangungupahan? Hindi naman po talaga Tingnan nyo kung gaano kaganda. biro yung magkaroon ka ng sarili eh. Pero ngayon, nararamdaman ko yung kasiyahan sa puso ko na hanggat nabubuhay kami pag-asa. O, sa mga DDS dyan, totoo itong nangyayari. Baka sa kababatikos nyo, mawalan kayo ng slot. Kaya yung iba dyan, siguro, appreciate nyo na lang. May ginagawang pamahalaan. At saka, ngayon lamang po yan nangyari. Kasi gusto talaga ni BBM mawala ang squatter sa Pilipinas. Masaya po. Natutuwa po kami mag-asawa sa po yung anak ko po. May sarili na po kaming bahay. Kita nyo? Napakaganda Grabe. po ng lugar. Grabe. Palayan City Township. O ayan kahit po proyekto yan ni BBM, walang Bongbong Marcos na nakalagay dyan. Ayan po yung mga pangalan. Kung ano yung pangalan ng lugar, kita nyo? Yan po yung nagiging pangalan nila. O makikita nyo, may sariling park, mga sangkay, mga palaruan ng mga bata, di ba? Yan yung pabahay ni Bongbong Marcos. May swimming pool, Tingnan nyo, mga sangkay, di ba? Ganyan po kalupit. Ladies and gentlemen, let's welcome distinguished guests, the DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar and the Speaker of House of Representatives, Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez. Grabe, no? Ka-elegante ng mga pabahay ni BBM ngayon. Grabe. Tingnan nyo, Yan po yung pabahay. Maghanap kayo ng presidente na nakagawa ng ganitong klaseng pabahay. Kasi dati, nung panahon po ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, may mga pabahay din naman. 'Di ba? Actually, ito po yung pinagayahan ni BBM. Pero, kung noon mga sangkay, mga mid-rise na mga pabahay, mga alakondo, ngayon mga sangkay, ito po ay high-rise sa mga pabahay. Ibig sabihin, mas mga matataas na po talaga. Kasi nga po, kailangan na po ng mga kababayan natin ng mas maraming kabahayan ngayon kasi lumalawak ang populasyon ng mga Pilipino. Tingnan nyo mga sangkay, saan ka nakakita ng pabahay ng gobyerno na may swimming pool? May swimming pool, Tingnan nyo mga sangkay. May park, may tambayan. Pangmayaman lamang po itong ganitong klaseng
pabahay, pero ginawa po ng ating gobyerno, no? Kita nyo? But again, mga ano lang ang makakatanggap na ito. Around 6,000 families po nakaplano po ngayon. Marami po kami pinagdaanan, but of course we wouldn't have done it without the help of this food para matupad po namin sa ating kababayan yung. Alam nyo, ngayon po natin masasabi na hindi po tayo nabudol ng presidente ng Pilipinas. Kasi noon, binablog lamang po natin ito, di ba? Pinagmamalaki po natin noon yung mga pabahay ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngayon, nakikita po natin mas improve at modern na mga pabahay. Affordable but quality housing. So all our beneficiaries here today, welcome po. And I hope you enjoy the facilities. Sana po, na-amaze po kayo kasi kami din po, na-amaze din po. Grabe, guys, pambira. Ito po yung function hall. Sobrang lupit talaga ng pabahay ni BBM. Sabi po sa akin ng mahal na Pangulo at Speaker po, kung magbibigay ka ng pabahay, huwag kamukha ng pabahay nung araw. Bigyan mo ng dignidad yung mga mahihirap na magkabahay at pa-experience din ang buhay kung ano ang meron ng mayaman. Oh, you see? Gusto ni BBM experience yung nararanasan ng mga mayayaman. No? Lahat ng mga Pilipino magkakaroon nito. Kaya nga, naisip ko, sana magkaroon ng extension yung panunungkulan ni BBM nang sa ganun, mawala po talaga ng tuluyan yung squatter sa Pilipinas. Yan po ay buong pagpapakumbabang na ipakita ng DSUD kasama ng ating Palayan City LGU. Kung ano na ang ating nagawa dito. May mga natapos na condominium building na pwedeng-pwede ng tira ng ating mga kababayan. Tingnan nyo mga sangkay, may elevator, oh. Tingnan nyo yan. Pabahay ng gobyerno, may sariling elevator. Sa katunayan, may nakatira na po na beneficiaries. May nakatira na, guys, ha? May nakatira na. At nag-enjoy na rin po sa ating amenities. At nakita ko yung mga plano. Sabi ko, medyo may pagka-ambisyoso itong proyekto na to. Mismo lang. Guys, tama na yung pagiging panatiko. Nakikita po natin. Ako mismo nalulula po talaga ako sa mga project na ganito. Pambihira. For the first time, nagkaroon po ang Pilipinas ng ganyan. Ayun, pagkatapos ng 2 taon, tapos na. Kailangan malaman ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Correct. Para sa lahat ng Pilipino. Kaya ito po talaga ang pangako at hangarin ng ating mahal na Pangulo President Ferdinand R. Marcos. Alam nyo, hindi mangyayari to kung may bobo tayong presidente. Matalino kasi talaga si BBM eh. Junior. Lahat naman ng Pilipino, yan ba lahat talagang hangarin eh. Na pag meron na kayong pamilya, kung meron kayong bahay, yun talagang pinaka-importante. Sa totoo lang po, nagulat talaga ako. Napakaganda at saka brand new talaga ito. Tapos may Central Park pa kayo dito. Kaya galing, no? Tingnan nyo, oh. May park na napakalawak. kompleto talaga yung amenities dito. Oh, may ginagawa pa po dito, guys. Ayan po. Hindi pa po actually, guys, sobrang dami na ito sa buong Pilipinas ngayon na pinapagawa. Kaya nga po, sana magkaroon po ng extension. Batang-bata pa yung presidente natin. Marami pa pong magagawa. Well, again, sa mga gustong magkaroon ng ganitong klaseng pabahay, puntahan nyo yung mga munisipyo nyo. Magtanong-tanong kayo doon kung mayroon pong 4PH at mga city hall ninyo. Okay? Tanong kayo doon. Yung iba kasi nagtatanong sa akin, pumunta kayo sa mga city hall ninyo, magtanong kayo about 4PH. Then magpalista kayo doon. Kasi ang makakatanggap nito, hindi po yung iba kasi sinasabi mga kamag-anakan lang daw po ng mga politicians. Hindi po. Maliwanag ang mandato ng presidente natin. Titingnan, baka mamaya, mayaman ka, tapos ano ka pa dyan, naki-insert ka pa, nakigulo ka pa. Diyos mio marimar. Okay? Para lamang po ito sa mga kapuspalad. Kasi yung babayaran dito, napakaliit lamang po na halaga talaga. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.